1935. Ang Avellino versus Cuenco ay dinesisyonan niya ng 1935 Constitution. Magkaiba ang saligang batas natin ngayon at noon, pero sa aspetong yan, pareho. Ang issue din doon ay Senate President. Kaya ngayon sinasite na basihan ng pagkaka-convene ng Senado ay desisyon din ng Korte Suprema. Do you think it's legally valid, sir? Yung sinabi po ni Senator Win. May basihan. Ang Avellino versus Cuenco ay dinesisyonan niya ng 1935 Constitution. Magkaiba ang saligang batas natin ngayon at noon, pero sa aspetong yan, pareho. Ang issue din doon ay Senate President. Pero kaya nga hindi sila nagkasundo, dinemanda ni Avellino si Cuenco. Opo. Kaya nga nagkapasya, nagkaroon ng desisyon eh. Ngayon kung mangyayari man yan, pwede naman magdemanda rin. Iba na nga lang siguro ang pangalan. Cayetano versus Gatchalian. At ang Korte Suprema, kada merong mga kasong inaakyat sa kanila dahil nag-iiba yung komposisyon. Ulitin ko, under the 1935 Constitution yung Avellino versus Cuenco. Matagal na yan. So maaaring magbago ang Korte Suprema. Maaari din namang sundan niya yung desisyon niya yun. So sa dulo, Korte magpapasya ng mga bagay-bagay nito at sana hindi dinadaan sa tulakan, sa bangayan, Pero sa away o sa sakitan. Pero Sen, umattend po kayo nung last session. I'm assuming po na since umattend kayo doon, you actually believe yung current na argument ni Senator Win. Is that fair to say? Oo, pero ang mas higit na importante ron na magkaroon ng sesyon. Kaya hindi ako nagsasalita gaano tungkol doon. Kaya sa paliwanag ko, sa pahayag ko, pinaliwanag ko lamang yung aking naging posisyon, rason kung bakit ko ginawa yon. At hindi ko masyadong pinaliwanag dahil hindi ko nakikita namang papel na dapat kong gampanan yon. Dahil kung hindi nga sila sang-ayon, yung kabilang panig, may paraan naman para questionin yon. So are you saying, sir, na para magkaayos-ayos sila, dapat umakyat sila sa Supreme Court? Hindi para makaayos-ayos, para masettle yung issue. Yun ang mapayapang paraan. Kesa may dalawa kang nagsasabi, sila ang hari. Hindi ba? Magulo yun eh. Pinagdaanan na rin natin sa kasaysayan natin yan. Kung maalala, hindi pa yata kayo buhay. Hindi pa naman. 1986, wala pa no? Meron. Buhay na kayo? Opo. So, noong 1986, dalawa yung nagsasabing presidente nun ha. Sabi ni Cory noon, dinaya siya. Sabi ng COMELEC, si Marcos ang panalo. Nagrarally silang dalawa, nagmamatigasan. Nagtapos yan sa EDSA 1 na parte na ng kasaysayan natin. Ganon din yung panahon ni Pangulong Estrada sa EDSA 2 naman. Hindi siya pumapayag na umalis, pinapaalis siya. Sa dulo na paalis, bumaba sa pwesto pero siya pa rin daw. Yun umakyat sa Korte Suprema yun. Gamit ang kanyang journal ni Senator Angara, tatay ni Secretary Angara ngayon, sabi ng Korte Suprema, constructively resigned si Pangulong Estrada. At sinabing si Pangulong GMA ang Pangulo. So, nakita na natin nangyari yan at nalampasan naman natin yan na hindi tayo nagkakasakitan ng grabe. Sana, ganun din yung mangyaring solusyon dito sa kasalukuyang issue natin na kinakaharap.